Sobrang kulit nga ni Eliza nung makita niya yung picture ni Meme Vice. Naramdaman ko talaga kay Eliza na napakasaya niyang makita yung picture ni Meme. Pinakita pa nga ni Eliza kay Meme Vice yung signature walk niya. Hello sa inyo mga ka-G! Ngayong araw papaliguan ko nga si Lola. Pero dahil umuulan ngayong araw, minabuti kong magpakulo na lang ng mainit na tubig. Para naman hindi ginawin si Lola. Nung pupuntahan ko na nga si Lola dyan, nakita ko dito si Eliza. Sabi ko kay Eliza, hintayin mo lang ako, papaliguan ko lang si Lola tapos magmumall tayong dalawa. At ayan mga ka-G, dahan ko na ngang inilabas si Lola dyan. Ang sabi ko kay Lola dyan, kahit malamig kailangan mong maligo. Huwag kang mag-alala Lola, yung ipanliligo ko sa'yo, maligamgam na tubig naman. At ayan, pagkabuhos ko nga ng tubig kay Lola, sabi niya agad sa akin, ang lamig daw. Sabi ko nga kay Lola dyan, Lola, maligamgam na tubig na yung pinanliligo ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, bibilisan ko na lang yung pagliligo ko sa'yo para naman hindi ka na ginawin. Ganon siguro talaga ng mga ka-G, pag may edad ka na, talagang mabilis na ginawin yung mga buto mo. At hindi ko napansin, si Eliza pala nandito sa tabi ko. Sabi ko kay Eliza, pag tumanda ka, bubuhatin din kita. Kaya nung pagbubuhat ko kay Lola, ipinasok ko na nga agad si Lola sa loob ng bahay at sinuotan ko siya ng diaper at binihisan ko na rin siya. Matapos noon, para maging fresh na talaga si Lola, pinolbuhan ko yung mukha niya. At habang pinopolbuhan ko si Lola, si Eliza naman, kaya pala dahan-dahan siyang lumalapit kay Lola, plano niya pala talagang suklayan yung buhok ni Lola. Ang sweet naman ni Eliza. Si Lola naman ang sinasabi niya dyan kay Eliza, Aray, pakakalalan ng pakakalalan. Si Eliza pa matak na yung pagsusukuli kay Lola. Ginojoke ko pa nga dyan si Lola. Sabi ko sa kanya, Lola, amuin nga kita. Sabi ko kay Lola, aba, amoy dalaga ka Lola. Natapos nun, binuhat ko na si Lola at sabi ko sa kanya, magpahinga na muna siya dyan sa sopa. Matulog ka muna dahil mamaya pagkagising mo, magbimeryenda tayo. At matapos nga nun, ipinasuot ko na agad kay Eliza itong kapote. Magkakapote si Eliza dahil umuulan pa. Aalis kami kasing dalawa ni Eliza. Sa totoo lang, ayoko na talagang isama si Eliza kasi magpapagupit lang naman ako. Pero ang Eliza ninyo talagang mapilit at makulit to. Pag hindi ko kasi siya sinama, magbubuisit siya at may stress si mama sa bahay. Kaya naman kahit umuulan, tignan nyo mga ka-G, tumatawa pa siya dito sa likuran ko. At habang nagbabiyahe kami ni Eliza, nadaanan namin tong paborito naming siopaw. Bumili nga ako ng dalawa dyan, tag-isa kami ni Eliza. At kahit nga nakakapote kami, talagang G na G lang kami sa pagkain dyan. Ganito lang kasimple yung routine namin ni Eliza sa tuwing magkasama kami. Kakain lang kami ng kung ano-ano, basta ang importante magkasama kami at talagang nakaka-G kami somewhere. At matapos nun, dumaretso na rin kami agad dito sa pagupitan. Mga ka-G, ang haba na kasi talaga ng buhok ko, kaya kailangan ko na magpa-haircut. At itong si Eliza, habang nagpapagupit ako, parang binabantayan niya ako dito sa gilid. Sabi ko sa kanya dyan, umupo ka muna doon, baka mangawit ka. At ilang minuto nga lang natapos na rin agad yung pagpapagupit ko. Mga ka-G, bagay ko ba yung gupit ko? Matapos nun, para malibang na rin si Eliza, dumaretso na kami agad dito sa mall. Nakalimutan ko ngang ipagdala dyan ng jacket si Eliza dahil umuulan na nga sa labas, tas dito sa loob ng mall napakalamig pa. Diyos ko, Eliza, nang lalawin na. Mga ka-G, talagang biglaan lang yung pagpunta namin dito sa mall. Ang plano ko kasi dahil bumabagyo, pagkatapos kong magpagupit, dadaretso na kami ng bahay para doon na lang kami mag-stay. Mga ka-G, habang naglalakad kami kanina, nakasalubong namin yang si ate. Sabi sa amin ni ate, sir, try mo na yung massaging chair namin dito. Sabi ko kay ate, te, wala bang bayad yan? Te, kasi wala akong dalang pera eh. Wala sir, sige, libre lang to. Sinubukan ko nga lang dyan yung massaging chair nila at na-explain nila sa akin yung mga benefit nito. Matapos nun, sabi ko sa kanila, soon, babalik ako dito para ibilan ko ng ganun si mama. At itinuloy nga lang namin yung paglilibot namin ni Eliza dito sa mall. Nakakita nga kami dito ng mga nagtitaekwondo. Si Eliza, pinapakatignan niya nga tong mga to. Sabi ko kay Eliza, hindi ka pwede dyan. Poto, mapakli ka butol. Na-enjoy nga lang talaga namin ni Eliza yung paglilibot namin dito sa mall. At matagal-tagal na nga rin kasi talagang hindi nakakapag-mall si Eliza. At habang ine-enjoy nga lang talaga namin ni Eliza yung bawat moment, bigla kami napahinto. Eliza, may nakikita ko. Diba kilala mo si Meme Vice? Ayun siya oh. Nagulat nga si Eliza dyan nung makita niya yung picture ni Meme
Meme Vice. At tinahayaan ko nga lang siyang lumapit dyan. Tinitignan ko lang talaga yung reaction niya. Dahan-dahan na nga tong nilalapitan. At habang nilalapitan niya to, binabanggit niya yung Meme. Si Eliza, as a fangirl, napakasaya niya talagang makita si Meme sa mga pictures. At ako, bilang isang kuya, support lang talaga ako kay Eliza. Kung anong makakapagpasaya kay Eliza, support lang din ako doon. At nai-imagine ko, tulad ng pagyakap ni Ate Ivana kay Eliza, what if mayakap din ni Eliza si Meme Vice sa personal, no? Wala kaming hinihingi na kahit ano, ang gusto ko lang para sa kapatid ko ay maging masaya siya. Dahil naramdaman ko talaga ngayon na love niya talaga si Meme Vice. Mga ka-G, hindi ko talaga expect na makikita namin dito yung picture ni Meme Vice. At si Eliza, Eliza, enjoy mo na yung moment kasi mamaya-maya lang uwi na tayo niyan. Ay, si Ate Maha yan. Ayan Maha Salvador. Bago nga kami umalis, si Eliza niyakap niya pa si Meme Vice. Hindi ko nga alam kung yakap ba yun o kiss Dahil alam niya nga alis na kami, talagang pinapakatitigan niya na yung picture ni Meme. O sige na, babay mo na si Meme, tara na. At nung makaalis na kami, si Eliza talagang napakasaya niya. Kumakaripas na nga siya dyan ng takbo papunta sa Jollibee. Ayoko na nga sana talagang pakainin si Eliza ng fast food ngayon, kaso talagang mapilit siya. At matapos lang ng ilang sandali, dumating na rin agad yung order namin. Bago nga kumain si Eliza, meron pa nagpa-picture sa kanya dyan. At mga ka-G, in-order ko nga lang dyan ng spaghetti si Eliza dahil sabi ko sa kanya, nagluto naman si mama ng pagkain sa bahay. At habang kumakain dyan si Eliza, bigla niya akong sinubuan. Hindi na kasi ako order ng sa akin dahil kakain din naman ako sa bahay. Kumuha nga lang mag-isa ng tubig si Eliza dyan. At sabi ko sa kanya, dahil tapos ka ng kumain, tara uwi na tayo. O paano ba yun mga ka-G? Hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo ulit bukas ha. O sige na. Bye-bye sa inyo mga ka-G.